meron po silang pinadala sa akin na 5 tao na dati ring tao ni Saldico na alam ko naman na tao nila. Pero tumawag at sinabi, "Sir, gusto rin naming sumama sa iyo." O sige, magkita-kita tayo, kako. Alam niyo po, ang unang tanong nung isa doon, ang sabi niya, "Attorney, bago tayo mag-umpisa, diretsahan na tayo. Magkano ba ang ibibigay mo sa amin?" Sabi niya. Ang loko, nagre-record, no? Kaya ilabas po nila yung recording dahil ang sagot ko po sa kanya, "Pasensya ka na dahil hindi ako namimili ng prinsipyo." Ayun po kaagad ang tanong nila sa akin, no? Magkano ba ang ibibigay mo sa amin? Kaya ang sabi ko, hindi ako namimili ng prinsipyo. Kaya malakas po ang loob ko na magsabi na ilabas ni Matibag yung recording na sinasabi niya dahil mapapahiya siya at saka yung mga planted na pinapunta niya sa akin. Dagdagan ang Bida News Update. Dapat daw ang sinasabi ng mga sundalo ay supported by evidence. Tapos ayaw naman niya kaming pakinggan para ipakita namin ang evidence. Sinasabi ni Sherwin Gatchalian na nakakalungkot, inimbitahan itong mga 18 Marines kasama si Attorney Baligod pero hindi sila dumalo. Alam na alam niya na nandun kami dahil nagre-report directly sa kanya si Retired General Corpus. So, Attorney Levy, no, balikan ko lang yung sabi mo kasi kahapon pumunta kayo sa Ombudsman at during the press conference doon sa opisina ni Senator Robin, sinabi mo rin, no, na ibibigay mo sa kanya yung additional list of 14 names, no, on top of the 18, no, na naisalang na nga, no. Ang tanong ng mga kababayan natin, Attorney Levy, dalawa po, no. Una, kailan ba yung susunod na hearing doon sa subcommittee ni Senator Rodante Marcoleta at kailan nyo ba ho ilalabas or gagawin yung individual affidavits ng Brave 18 at ito bang pagpunta nyo sa Ombudsman ay ito na po ba yung individual affidavit na sana'y mapalabas nila? Yes, una po ay wala pa kaming natanggap na imbitasyon galing sa subcommittee chaired by Senator Marcoleta. Pangalawa, yung proseso kahapon sa Ombudsman, that is the first step in the right direction, no? Kasi noon, sinasabi ni Ombudsman na Remulla na at the very beginning, noong nag-file ako sa kanya February 26, sinabihan na nila ako na after a day or two, no, na dapat individual. Ang sabi ko sa kanila, yan ang proseso sa Ombudsman because yung preliminary investigation starts with a complaint, no? Nag-file kami ng complaint. And then second is for the Ombudsman to verify the reasonableness of continuing with a preliminary investigation. So, hihimayin nila yung reklamo namin, i-interviewin nila yung mga witnesses. Yan ang first step po sa Ombudsman. Kailangan tingnan muna nila kung meron bang sapat na basehan ang complaint para ipagpatuloy ang preliminary investigation. So, kahapon lang po kami nag-umpisa sa proseso na yan. And that is the right process. And I think the first statements coming from the Office of the Ombudsman that we should submit individual affidavit is incorrect, no? Because for one, these former soldiers, meron silang common experience. So kung meron kang common experience, pwede po yan sa joint affidavit. At yung individual naman na affidavit, mangyayari po yan sa question and answer na proseso doon sa Office of the Ombudsman. Basahin din po nila yung rules of procedure ng Ombudsman, no? Attorney Levy, ang sinasabi niyo po, sorry. Sinasabi niyo po na ang tamang proseso ay sa Ombudsman. Pero naniniwala po ba kayo na sa Ombudsman din isang fair playing field for you? Yeah, actually, I expressed that apprehension in front of the 7 or 8 investigating attorneys of the Office of the Ombudsman, no, that at the early stage there seems to be a prejudgment on the credibility of the 18 soldiers, sabi ko. Pero umaasa pa rin kami
that the ombudsman is an institution that can weather partisan considerations from its highest echelon, no? Yung top officials nila. I think yung 99.9% ng lawyers sa ombudsman are also patriotic at susundan din po nila ang ebidensya. Marlon. Attorney, sa isang interview kay former Congressman Mike Defensor, no, nasabi niya ron na posible na nagurgur na si Sergeant Gutesa. From your end, anong informasyon po ang natanggap nyo? At kamusta rin no, ang family ni Sergeant Gutesa? Kay Mike Defensor lang din ako humihingi ng impormasyon galing kay Gutesa. Ang alam ko ay ang akala ni Mike noon ay patay na si Gutesa, pero yung recent naman na mga informations ay buhay pa siya, pero ang utos sa kanya ay wag nang magpakita muna, magtago muna, pero alam ng pamilya na buhay pa siya. So hindi siya hawak ng government o ng kung sino man, nagtatago siya? Hindi, hawak siya, no? Yung pagtatago niya ay utos sa kanya nung dating mga nagpumilit na gumawa siya ng isang recantation. Yung binawi niya, yung sinabi niya sa Senado at sa mga affidavit niya. At pinagbintangan pa niya doon na di umano ay sinuhulan siya o binayaran siya ni Mike at saka ni Senator Marcoleta, no? Yun yung nasa recantation niya. Okay. Balikan ko lang yung sinabi mo. Sorry po yan, sundutan ko lang. Nabanggit nyo rin po nung nakaraang press con na meron 14 na sundalo pa ang lalabas. Sila na ho ba ang i-represent nyo sakaling magkaroon na uli ng pagdinig sa ilalim ng Cayetano Marcoleta Blue Ribbon Committee? Hindi pa ho dahil alam nyo sa nangyayari ngayon, katulad nung pinagbibintangan kami na we are endangering the security of the Senate, no? Pangalawa, makita nyo naman yung galaw ni NBI, no? And NBI is hindi maaasahan when it comes to honesty and impartiality. You cannot depend or rely on matibag, no? Very obvious 'yan. At hindi lang po alam siguro ng mga kababayan natin kung ano yung mga nangyayari actually sa mga sundalo na halos araw-araw ay may nagpupunwari na naghahanap sa kanila. May naka-face mask, etc. No? Pati barangay officials minsan ginagamit para magtanong kunyari sa bahay ng kamag-anakan nila, etc. Maraming pressures, maraming subtle threats, no? Yung sinabi na lang ni Gary Alejano, yung classmate ni Sunny Trillanes, na merong subtle threat, no? At marami po, sa totoo lang, nanggagaling sa mga private interest groups, nanggagaling sa security forces natin, yung mga subtle po, no, na pananakot, etc. Sabi nga nila, meron daw recording pa na di umano ay nanunuhol ako, nagre-recruit ako sa mga gustong mag-testify. Una, no, iklaro ko lang, masama ba na mag-recruit ng mga testigo na may kinalaman sa isang krimen na magsalita? Right. Yan nga po ang objective ng gobyerno mismo na hanapin ang mga ebidensya sa isang krimen. At kung sino man ang magtatago ng mga ebidensya na yan ay pwedeng kasuhan ng gobyerno ng obstruction of justice. Yan na nga po ang ginagawa ko na mag-recruit ng mag-testify na may kinalaman para makatulong sa paghahanap ng hustisya naman para sa pinakamalaking nakawan, no, sa kaban ng bayan. Pangalawa, sinasabi niya may recording na nanunuhol ako. Again, kung sakaling totoo na nanunuhol ako, private individuals po kami, no? Wala pong krimen dyan. Pero wala pong panunuhol. Kaya gusto kong ilabas niya yung sinasabi niyang recording. Kasi sa totoo lang,
meron po silang pinadala sa akin na 5 tao na dati ring tao ni Saldico na alam ko naman na tao nila. Pero tumawag at sinabi, "Sir, gusto rin naming sumama sa iyo." O sige, magkita-kita tayo, kako. Alam niyo po, ang unang tanong nung isa doon, ang sabi niya, "Attorney, bago tayo mag-umpisa, diretsahan na tayo. Magkano ba ang ibibigay mo sa amin?" Sabi niya. Ang loko, nagre-record, no? Kaya ilabas po nila yung recording dahil ang sagot ko po sa kanya, "Pasensya ka na dahil hindi ako namimili ng prinsipyo." Pero Kaya, alam niyo kung pain yung mga yon sa inyo? Alam niyo na po. nung una ay hindi kasi nagsabi sila ng kwento eh. Actually, merong isa sa kanila na nagbigay pa nga ng ebidensya, mga litrato. Nagbigay siya sa akin ng litrato na, "Sir, kilala ko yan si Mr. Erwin Tulfo. Ito nga, picture naming dalawa sa opisina niya, sa loob mismo ng opisina ng congressman." So, marami pa po siyang ibinigay. Ibinigay nga niya yung affidavit na pinirmahan niya at saka yung isang kasamahan niya para ipakita, "Sir, ito, pinilit kami rito na pumirma. Makikita mo, lukot yan dahil binibidyohan nila ako nung pipirmahan ko kaya tinapon ko pa sa kanila ito." So marami pa ho siyang binigay. Actually, may mga videos and pictures na binigay siya, no? So nung una, akala ko naman ay seryoso siya. Pero nung kasama na niya yung additional na 4, ayun po kaagad ang tanong nila sa akin, no? "Magkano ba ang ibibigay mo sa amin?" Kaya ang sabi ko, hindi ako namimili ng prinsipyo. Kaya malakas po ang loob ko na magsabi na ilabas ni Matibag yung recording na sinasabi niya dahil mapapahiya siya at saka yung mga planted na pinapunta niya sa akin.